Inalipusta ako bilang isang mangmang na waitress sa harap ng marangyang pagtitipon. Pinahiya, tinapunan ng alak at itinuring na basahan ng mapagmataas na si Cynthia Hightower. Ngunit sa likod ng aking mansyadong uniforme ay isang talinong hindi nila kayang bilhin. Sa isang maling galaw ng kanyang asawa, natuklasan ko ang lihim na magpapabagsak sa kanilang imperyo. Mula sa putikan, ako ay muling babangon upang bawiin ang aking dangal. Sino nga ba ang tunay na bulag sa katotohanan? Handa na akong isulat ang huling kabanata ng kanilang kasinungalingan. Huwag mo na siyang pag-aksayahan ng tingin, Arthur. Isang hamak na waitress lang iyan na mukhang hindi man lang marunong bumasa ng sarili niyang pangalan. She is practically a piece of furniture that breathes, an illiterate tool for our convenience. Napatigil ang aking mundo sa bawat salitang binitiwan ni Cynthia Hightower. Ang kanyang tinig ay tila matalas na talim na humihiwa sa malamig na hangin ng marangyang restaurant na yon. Hindi niya alam na sa likod ng aking puting apron at nakayukong ulo, narinig ko ang bawat latay ng kanyang pangungutya. Ang bawat kataga niya ay isang laso na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Sinusubukang lasunin ang huling natitirang piraso ng aking pagkatao. Sa mga sandaling iyon, ang aking kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na piraso ng papel sa loob ng aking bulsa. Ito ang listahan ng mga gamot na kailangang inumin ni nanay para sa kanyang susunod na dialysis. 15,000 piso. Iyon ang halagang kailangan kong bunuin sa linggong ito. At ang bawat barya mula sa mga tip ng mga taong tulad ni Cynthia ang tanging pag-asa ko. Habang tinatawag niya akong mangmang, ang aking isipan ay kasalukuyang naglalakbay sa mga masalimuot na teorya ng linguistika na aking sinusulat para sa aking PhD dissertation. Isang kabalintunaan na ang babaeng tinatrato akong basahan ay walang kamalay-malay na mas malawak ang mundong nauunawaan ko kaysa sa 4 na sulok ng kanyang mamahaling Hermes na bag. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri habang inilalapag ko ang bote ng mamahaling Chateau Margaux sa kanilang lamesa. Ang aking mga kamay ay magaspang. May mga bakas ng paso mula sa kusina at mga kalyo mula sa paglalaba ng kamay gabi-gabi upang makatipid sa kuryente. Para kay Cynthia, ang mga kamay na ito ay dumi. Para sa akin, ang mga ito ay mga medalya ng sakripisyo. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang wagas na pandidiri sa kanyang mukha, na tila ba ang aking presensya ay isang mantsa sa kanyang perpektong gabi. Biglang gumalaw si Cynthia upang abutin ang kanyang baso, ngunit sa isang sadyang pagkakataon, nahulog ang kanyang suot na mamahaling silk shawl sa sahig. Bago pa ako makakilos para pulutin ito, itinulak niya ang kanyang paa at tinapakan ng aking kamay na tangkasan ng tumulong. Naramdaman ko ang tulis ng kanyang takong na bumaon sa aking balat. Hindi ako dumaing, hindi ako kumibo. Ang sakit ng katawan ay pansamantala lamang, ngunit ang hapdi ng pagkatao ay tila ayaw humupa. See, she can't even pick up a cloth properly. Pagpapatuloy ni Cynthia habang tumatawa ng mahinhin sa kanyang asawang si Arthur. This is why education is wasted on people like her. They are born to serve, and they die serving without understanding a single thing about the world. Sa gitna ng kanyang paghalakhak, aksidenteng nasagi ni Arthur ang kanyang leather briefcase na nakapatong sa gilid ng upuan. Bumukas ito at nagkalat ang ilang mga dokumento sa sahig malapit sa aking mga paa. Mabilis akong lumuhod para tulungan silang ayusin ang mga papel. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier, tumambad sa akin ang isang dokumentong may pamagat na Prenuptial and Asset Distribution Agreement. Dala ng aking likas na kakayahan bilang isang dalubhasa sa wika, mabilis na nakuha ng aking paningin ang isang partikular na sugnay sa 3 pahina. Ang aking puso ay biglang tumibay ang tibok. Bilang isang linguist, alam ko ang bigat ng bawat bantas
Ang kapangyarihan ng bawat maling pagkakaayos ng salita. May isang nakatagong butas sa kasunduang iyon, isang pagkakamali sa paggamit ng modifier na nagpapawalang bisa sa proteksyon ng ari-arian ni Cynthia kung mapapatunayan ang kanyang misbehavior sa publiko. Tumingin ako kay Arthur. Ang kanyang mukha ay seryoso, malamig, at tila may malalim na iniisip habang mabilis niyang kinukuha ang mga papel mula sa aking kamay. Ngunit sa isang saglit, nagtama ang aming paningin. May nakita akong kislap ng pagkagulat sa kanyang mga mata nang mapansin niyang hindi ako basta-basta tumitingin sa papel, kundi tila binabasa ko ang kaluluwa ng dokumentong yon. Ibigay mo na yan, waitress. Baka mamaya ay mapunit mo pa ang mga papeles na hindi mo naman naiintindihan ang halaga. Asik ni Cynthia habang hinahablot ang huling pahina mula sa akin. Tumayo ako ng dahan-dahan. Inayos ko ang aking mansyadong apron at huminga ng malalim. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Cynthia ay humahalo sa amoy ng pawis at pagod ko. Isang amoy ng dalawang mundong magkaiba, ngunit ngayoy pinagbuklod ng isang lihim na ako pa lamang ang nakakaalam. Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan bumubuhos ang ulan sa lansangan ng Manhattan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para kay nanay, sa bawat gabing pinalipas ko na kumakalam ang sikmura para lang may pambili siya ng gamot. Bakit ang turing nila sa akin ay mas mababa pa sa alikabok sa kanilang sapatos? Hanggang kailan ko ba dapat lunukin ang aking dangal para sa isang pirasong tinapay? O baka naman, ang panulat na hawak ko gabi-gabi sa aking munting silid ang siyang magiging susi upang gumuho ang toreng kinatatayuan ng babaeng ito? Ganito na lang ba ang aking halaga? Isang waitress na walang tinig? O isang babaeng may talinong kayang magpabagsak ng isang imperyo? Ang ulan sa New York ay walang pakiramdam. Hindi nito alintana kung ikaw ay nakasilong sa loob ng isang limousine o kung ikaw ay tulad ko, naglalakad sa gilid ng kalsada habang ang bawat patak ng tubig ay tumatagos sa manipis kong uniforme. Habang binabagtas ko ang daan pauwi, nararamdaman ko ang panunuot ng ginaw sa aking mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman ng aking puso. Ang bawat hakbang ko sa basang semento ay tila nagpapaalala sa akin ng bawat salitang binitiwan ni Cynthia kanina. Isang mangmang, isang kasangkapan, isang pirasong muebles na humihinga. Narating ko ang gusaling tinitirhan namin sa kanto ng isang madilim na eskinita. Amoy amag ang pasilyo at ang bawat baitang ng hagdan ay dumaraing sa ilalim ng aking bigat. Sa bawat pag-akyat ko, pilit kong inaayos ang aking mukha. Kinukuskus ko ang aking mga mata upang burahin ang anumang bakas ng pagod at sakit. Sa harap ni nanay, hindi ako ang api na waitress. Sa harap niya, ako ang kanyang matapang na anak na malapit ng maging doktor. Dahan-dahan kong pinihit ang susi at pumasok sa aming munting silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bumbilyang dilaw na nakasabit sa kisame. Doon, sa ibabaw ng lumang kama, nakita ko si Nanay Remedios. Nakatalikod siya sa akin, ngunit alam kong gising siya. Narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang pagpigil sa ubo. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ko sa buong buhay ko. Nay, nandito na ako. Mahina kong sabi habang inilalapag ang dala kong supot ng pagkain. May dinala akong mainit na sabaw mula sa trabaho. Kumain muna kayo. Dahan-dahang humarap si nanay. Ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang balat ay tila papel sa kaputlaan. Ngumiti siya sa akin, isang ngangiting pilit na nagtatago ng kanyang nararamdamang hapdi. Casey, anak, basang-basa ka. Bakit hindi ka nag-abang na huminto ang ulan? Alam mo namang mahina ang baga mo. Ayos lang ako, Nay. Sanay na ako sa ulan. Pagsisinungaling ko habang mabilis na kumuha ng tuwalya. Ang mahalaga, mainom nyo itong gamot nyo at makakain kayo ng maayos. Huwag nyo na akong alalahanin. Inilabas ko ang aking pitaka
at ibinuhos ang mga barya sa ibabaw ng lamesang gawa sa kahoy. 1, 2, 5. Bawat sentimo ay binibilang ko ng may kasamang panalangin. Kulang pa rin. Kahit ibigay ko ang lahat ng kinita ko ngayong gabi, kulang pa rin ito para sa susunod na session ng kanyang dialysis. Ang aking PhD dissertation na nakatabi sa sulok ng lamesa ay tila isang malupit na biro. Marunong akong mag-analisa ng mga sinaunang wika, ngunit hindi ko malutas ang simpleng problema ng pagkalam ng aming sikmura at ang unti-unting paghina ng katawan ng aking ina. Casey, anak, tawag ni nanay habang hinahawakan ang aking kamay. Minsan naiisip ko, kung hindi ka ba nagkaroon ng inang tulad ko, siguro ay malayo na ang narating mo. Siguro ay hindi ka nagtitiyaga sa pagiging waitress. Nay, huwag niyo nang sabihin iyan. Sagot ko habang nararamdaman ang pagbabara ng aking lalamunan. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. Utang ko sa inyo ang lahat. Noong bata ako, kahit wala tayong makain, sinisiguro niyo na may pambili ako ng libro. Ngayon, ako naman ang babawi sa inyo. Pangako na aalis tayo rito. Magiging maayos din ang lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit, pilit na itinatago ang aking mga luha sa kanyang balikat. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso na puno ng takot. Alam ko ang katotohanan. Alam ko na ang oras ay hindi namin kakampi. Habang inaalalayan ko si nanay na mahiga muli, biglang nyanig ang aming pintuan sa marahas na paghampas ng isang kamao. Ang bawat paghampas ay tila isang kulog na nagpapatigil sa daloy ng aking dugo. Alam ko kung sino iyon. Ang aming landlord, si Mang Domeng, na walang ibang alam, kundi ang manghingi ng upa na 3 buwan na naming utang. Casey, buksan mo itong pinto. Alam kong nandyan kayo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng banta at walang pasubali. Kung wala kayong maibabayad ngayong gabi, ilabas niyo na ang mga gamit niyo. Hindi ito charity institution. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni nanay. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Tumingin ako sa pintuan, pagkatapos ay sa aking nanay, at huli sa aking dissertation na nakasandal sa pader. Sa isang iglap, ang lahat ng aking pinaghirapan ay tila guguho na kasabay ng bawat marahas na paghampas sa aming pinto. Saan kami pupunta sa gitna ng ganitong kalakas na ulan? Saan ko dadalhin ang aking inang hindi man lang makatayo ng matuwid? Ang bawat marahas na paghampas ni Mang Domeng sa aming pintuan ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa loob ng aming munting silid. Nararamdaman ko ang bawat yanig ng lumang kahoy, tila ba anumang sandali ay bibigay na ito at lalamunin kami ng gabi. Tumingin ako kay nanay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot na baka sa kalsada na kami matulog ngayong gabi. Dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang aking mga luha at huminga ng malalim. Hindi ako pwedeng magpakitang mahina. Sa harap ng kawalan ng katarungan, ang tanging sandata ko ay ang aking tinig at ang aking prinsipyo. Binuksan ko ang pinto. Sapat lamang upang makita ang nanlilisik na mga mata ng aming landlord. Amoy alak siya at ang kanyang mukha ay puno ng pagkagahaman. Casey, huwag mo akong idaan sa pakiusap ngayon. Bulyaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang gadgad na bakal sa pandinig. 3 buwan na, Casey. 3 buwan na akong nagpapasensya sa inyo dahil sa sakit ng nanay mo. Pero negosyo ito, hindi ito bahay ampunan. Kung wala kang pera, lumayas na kayo. Mang Domeng, alam ko ang aming obligasyon. Mahinahon, ngunit matatag kong sagot. Ngunit ayon sa batas ng pangungupahan, hindi nyo kami pwedeng palayasin ng walang nakasulat na abiso at sapat na panahon, lalo na sa ganitong oras ng gabi at sa gitna ng bagyo. Labag iyan sa karapatang pantao.
Natawa siya ng mapait, isang tunog na puno ng pangungutya. Batas? Nagbabanggit ka ng batas sa akin? Ang tanging batas dito ay ang pera ko. Bukas na bukas, bago sumikat ang araw, sisiguraduhin kong nasa labas na ang lahat ng basura nyo. Padabog niyang isinara ang pinto at ang tunog ng kanyang mga yabag na papalayo ay tila isang mabigat na pasanin na naiwan sa aking dibdib. Bumalik ako sa tabi ni nanay. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay sapat na upang durugin ang aking puso. Wala kaming matatakbuhan, wala kaming kakampi. Upang pakalmahin ang aking sarili, naupo ako sa harap ng aking lumang lamesa. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, kinuha ko ang aking notebook. Ngunit sa halip na ang aking dissertation, ang aking isulat, ang aking kamay, ay tila may sariling isipan. Nagsimula akong isulat ang mga salitang nakita ko sa dokumento ni Arthur Hightower kanina sa restaurant. Non-disparagement clause. Public Conduct Morality Clause. Ang aking mga mata ay nanliit habang inaanalisa ko ang bawat titik. Bilang isang dalubhasa sa linguistika, nauunawaan ko ang mga nakatagong kahulugan na hindi napapansin ng mga karaniwang tao. Sa ilalim ng batas ng New York, ang isang maliit na kamalian sa pagkakaayos ng pangungusap ay maaaring magpabago sa kapalaran ng isang tao. Napansin ko ang paggamit ng salitang and sa halip na or sa isang kritikal na bahagi ng dokumento. Ibig sabihin, ang lahat ng ari-ari ang nakapangalan kay Cynthia ay nakasalalay sa isang kondisyon na dapat siyang kumilos ng may dangal at hindi maging sanhi ng kahihiyan sa pamilya Hightower sa publiko. Ang pagkakamaling ito sa balarila ay tila isang gintong susi na nahulog sa aking mga palad. Nay, bulong ko habang nakatingin sa mga salitang aking isinulat. Maaaring wala tayong pera, pero meron akong hawak na bagay na mas mahalaga pa sa ginto. Ano yun, anak? Tanong ni nanay sa mahinang tinig. Ang katotohanan, nay, at ang kapangyarihan ng mga salita, sagot ko. Naalala ko ang mukha ni Cynthia kanina, ang kanyang mapanuring tingin, ang kanyang pagtapak sa aking kamay, ang kanyang pagtawag sa akin na mangmang. Hindi niya alam na ang mismong taong tinawag niyang illiterate ang nakakita sa butas na magpapabagsak sa kanyang marangyang mundo. Kung malalaman ni Arthur ang tungkol dito, magkakaroon siya ng sapat na dahilan upang bawiin ang lahat mula sa kanyang asawa nang hindi nagbibigay ng kahit isang sentimo bilang alimony. Ngunit may isang malaking katanungan na gumugulo sa aking isipan. Bakit tila hinayaan ni Arthur na mahulog ang mga papel na yon sa harap ko? Bakit ang isang bilyonaryong tulad niya ay magdadala ng ganoong sensitibong dokumento sa isang pampublikong lugar? Habang iniisip ko ito, biglang tumunog ang aking lumang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Ang aking puso ay biglang tumibay ang kaba. Sino ang tatawag sa akin sa ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan kong sinagot ang tawag. Katahimikan ang bumati sa akin sa kabilang linya, ngunit nararamdaman ko ang presensya ng isang tao. Isang malalim na hininga ang narinig ko bago nagsalita ang isang pamilyar na boses. Miss Miller. Ang boses ay baritono, malamig, at puno ng awtoridad. Si Arthur Hightower. Alam kong gising ka pa. At alam ko rin na naiintindihan mo ang nabasa mo kanina. Napatigil ang aking hininga. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Paano niya nakuha ang numero ko? Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang larong pinasok ko ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ko. Sino ka ba talaga, Miss Miller? Isang waitress na naglilinis ng mancha sa lamesa? O isang scholar na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang bumangon? Ang boses ni Arthur Hightower sa kabilang linya ay tila isang malalim na kwerdas ng biolin. Mababa, mapanganib, ngunit puno ng pahiwatig. Napatitig ako sa anino ng aking sarili
sa basag na salamin ng aming aparador. Ang aking buhok ay gulo-gulo mula sa ulan. Ang aking mga mata ay namumula sa puyat. At ang aking suot na lumang kamiseta ay may mantsa ng sabaw na dinala ko para kay nanay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding hiya. Paano nalaman ng isang bilyonaryong tulad niya ang aking tunay na pagkatao? Paano niya nahanap ang numero ng isang taong itinuturing lamang na anino sa kanyang mundo? Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi niyo, sir. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit na ang aking mga tuhod ay tila nanginginig. Isa lamang akong empleyado sa restaurant. Kailangan ko nang ibaba ang tawag na ito. Huwag kang magkunwari, Casey. Putol niya sa aking sasabihin. Narinig ko ang mahinang pagkalansing ng yelo sa isang baso sa kabilang linya. Nakita ko kung paano mo tiningnan ang mga dokumento ko. Hindi yun tingin ng isang taong hindi nakakaunawa. Ang katalinuhan ay hindi na itatago ng isang apron, gaano man ito kadumi. Kailangan kita. At sa tingin ko, mas kailangan mo ako, lalo na't alam kong 3 buwan na kayong hindi nakakabayad ng upa. Nanigas ang aking buong katawan. Binabantayan niya ako. Alam niya ang bawat butas ng aking buhay. Ano ang gusto niyo? Bulong ko. Ang bawat salita ay tila may pait ng pagkatalo. Bukas, bumalik ka sa trabaho. Huwag kang magpapakita ng kahit anong senyales na nag-usap tayo. Hayaan mong gawin ni Cynthia ang gusto niya. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ng iyong pasensya at kung kailan ka handang kumagat sa alok ko. Matulog ka na, Miss Miller. Mahaba ang araw mo bukas. Naputol ang linya at ang katahimikan ng gabi ay muling bumalot sa aming maliit na silid. Hindi ako nakatulog. Ang bawat tibok ng orasa sa pader ay tila isang babala. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, inayos ko ang buhok ni nanay. Dahan-dahan kong sinuklay ang kanyang mapuputing buhok. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang unos. Mag-iingat ka, anak, mahinang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngumiti lamang ako at humalik sa kanyang noo. Kahit na ang totoo ay gusto ko nang umiyak at sabihing pagod na akong maging matapang. Pagdating ko sa lekla, ang hangin ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Ang aming manager, si Mr. Sanchez, isang lalaking mas matalas pa sa kutsilyo ang dila at laging nakayuko sa mga mayayaman, ay naghihintay sa akin sa may pintuan ng locker room. Ang kanyang muka ay puno ng sarkastikong ngiti. Miller? Nandito ka na pala, sabi niya, habang nilalaro ang kanyang kurbata. Akala ko ay nag-iimpake ka na ng mga basahan mo. Alam mo namang galit na galit si Madam Cynthia sa'yo, hindi ba? Ang sabi niya, hindi ka raw dapat manatili dito kung hindi ka marunong sumunod sa decorum ng lugar na ito. Nandito ako para magtrabaho, sir. Tipid kong sagot habang binubuksan ang aking locker. Trabaho? O baka naman gusto mo lang mapalapit sa mga bilyonaryo? Tawa niya na tila isang huni ng mapanirang ibon. May iniwan si Madam Cynthia para sa'yo. Isang regalo para sa isang waitress na tulad mo. Inilabas niya ang isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat. Ang sapatos na itinapak ni Cynthia sa aking kamay kagabi. May mantsa pa rin ito ng putik mula sa kalsada. Gusto ni Madam na linisin mo ito, pero hindi gamit ang basahan, sabi ni Mr. Sanchez. Ang kanyang boses ay naging seryoso at malupit. Gusto niyang gamitin mo ang iyong sariling panyo at gawin mo ito sa gitna ng dining hall kung saan makikita ng lahat kung gaano ka ka-efficient sa paglilinis. Kung hindi mo gagawin, huwag ka nang umasang makukuha mo ang back pay mo. At alam nating pareho na kailangan mo yon para sa dialysis ng nanay mo, hindi ba? Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking muka. Ang aking mga kamao ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng aking apron. Ito na ang sinasabi ni Arthur. Ang pagsubok sa aking pasensya. Ang sadyang pagdurog sa aking dangal sa harap ng maraming tao.
Tumingin ako sa paligid. Ang ibang mga waitress ay umiiwas ng tingin. Ang ilan ay may awa. Ang ilan ay may lihim na tuwa. Sa dulo ng dining hall, nakita ko ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na nakaupo sa isang madilim na sulok. Nagbabasa ng dyaryo at tila walang pakialam. Si Arthur Hightower. Narito siya upang panoorin ang aking pagbagsak o ang aking pagbangon. Ano na, Miller? Udyok ni Mr. Sanchez habang inihahagis ang maduming sapatos sa aking paanan. Luluhod ka ba para sa nanay mo? O mananatili kang matigas ang ulo habang namamatay siya sa gutom? Dahan-dahan akong yumuko upang pulutin ang sapatos. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol, ngunit ang mukha ni nanay na nahihirapan sa paghinga ang tanging imahe na nakikita ko. Luhod, Miller. Huwag kang tumitig sa akin na parang biktima. Linisin mo ang duming iyan gamit ang sarili mong panyo. Ngayon din, kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng restaurant na ito. Ang boses ni Mr. Sanchez ay pumailan lang sa tahimik na dining hall, tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa karangyaan ng paligid. Nararamdaman ko ang mapanghusgang tingin ng mga parokyano, ang mga taong nakasuot ng seda at ginto, na tumitingin sa akin na tila ba ako ay isang insektong dapat tapakan. Dahan-dahan akong lumuhod. Ang lamig ng marmol na sahig ay tumagos sa aking mga tuhod, isang paalala ng aking kasalukuyang kalagayan. Inilabas ko ang aking panyo mula sa bulsa, isang kupas na telang puti na may burang bulaklak sa kanto. Ang huling regalong ibinigay ni nanay bago siya tuluyang manghina. Ito ang panyong ginagamit ko pampunas ng pawis habang nagsusulat ng aking disertasyon sa madaling araw. Ngayon, gagamitin ko ito upang linisin ang putik mula sa sapatos ng isang babaeng walang ibang alam kundi ang manakit. Habang dahan-dahan kong kinukuskos ang mamahaling balat ng sapatos, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ngunit hindi ko hinayaang pumatak ang luha. Ang bawat hibla ng putik na kumakapit sa aking panyo ay tila ang bigat ng lahat ng sakripisyong ginawa ko. Para kay nanay, bulong ko sa aking sarili. Para sa gamot niya, para sa bukas. Very good. Mukhang alam mo na ang lugar mo. Pangungutya ni Mr. Sanchez habang hinihipan ang kanyang kape. Ngunit sa gitna ng aking pagpapakababa, naramdaman ko ang isang anino na tumapat sa akin. Isang pares ng makintab at itim na sapatos na gawa sa Italia ang huminto sa tapat ng aking mga kamay. Hindi na kailangang tumingin sa itaas upang malaman ko kung sino ito. Ang amoy ng mamahaling tabako at sandalwood ay sapat na upang kilalanin ang lalaking tumatawag sa akin kagabi. Mr. Sanchez! Ang boses ni Arthur Hightower ay mababa ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ko alam na ang likla ay naging lugar na pala para sa mga ganitong klaseng palabas. Sir Arthur, pasensya na po. Dinidisiplina lang namin ang isang pasaway na empleyado. Mabilis na sagot ni Mr. Sanchez. Ang kanyang boses ay naging malambot at nanginginig sa takot. Tumayo ka, Miss Miller. Utos ni Arthur. Hindi niya ako tiningnan ng direkta, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang proteksyon na bumabalot sa akin. Dahan-dahan akong tumayo, bitbit ang maduming panyo at ang sapatos ni Cynthia. Hinarap ko siya ng may tuwid na likod. Sa puntong ito, wala na akong balak itago ang apoy sa aking mga mata. Sumunod ka sa akin sa private lounge, sabi ni Arthur habang tumatalikod. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa linguistika. Sa loob ng madilim at tahimik na lounge, tanging ang tunog ng pag-ikot ng ceiling fan ang naririnig. Naupo si Arthur sa isang malaking leather sofa at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang titig ay tila binabasa ang bawat pahina ng aking buhay. Bakit mo hinayaang gawin nila iyon sa'yo? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay walang halong awa, kundi purong kuryosidad. Isang PhD candidate mula sa Columbia University,
Lumuluhod para linisin ang sapatos ng isang taong hindi man lang alam ang pagkakaiba ng there at there? Ang dignidad ay hindi nawawala sa pagluhod, Mr. Hightower. Sagot ko ng may buong katatagan. Nawawala ito kapag hinayaan mong diktahan ng ibang tao ang halaga mo. Ginagawa ko ito dahil may kailangan akong protektahan. Isang bagay na hindi nyo maiintindihan dahil ang lahat sa inyo ay nabibili ng pera. Isang tipid na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Matapang ka at matalino. Ang butas na nakita mo sa prenuptial agreement ni Cynthia. Sadyang iniwan ko yon. Naghahanap ako ng taong may sapat na talino upang makita ito nang hindi ko sinasabi. At ikaw ang taong iyon, Casey. Inilapag niya ang isang makapal na envelope sa lamesa. Dito sa loob ay ang halagang kailangan mo para sa dialysis ng nanay mo sa loob ng 1 taon at isang kontrata. Gusto kong maging ghostwriter ka ng aking mga legal na dokumento at maghanap pa ng mga butas na maaring gamitin ng aking mga kaaway laban sa akin. Sa madaling salita, ikaw ang magiging lihim kong sandata. Tiningnan ko ang envelope. Iyon ang kalayaan ni nanay. Iyon ang buhay niya. Ngunit alam ko ang kapalit nito. Kapag tinanggap ko ito, magiging bahagi ako ng mundong kinasusuklaman ko. Magiging kasabwat ako ng isang lalaking tila may madilim na balak sa kanyang sariling asawa. Bakit ako? Tanong ko. Dahil ikaw lang ang nakakita sa mali, sa gitna ng maraming tama. Sagot niya habang tumatayo at lumalapit sa akin. Ramdam ko ang kanyang hininga sa aking pisngi. At dahil gusto kong makita kung paano babaligtarin ng isang waitress ang mundo ng mga taong umapi sa kanya. Tumingin ako sa aking mga kamay na may bakas pa rin ng putik. Ganito na ba ang simula ng aking pagbangon? Sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa isang bilyonaryong hindi ko lubos na kilala? Sa dinami-dami ng mga titik na aking pinag-aralan, bakit tila ang salitang pagpili ang pinakamahirap basahin? Ang pera ba na ito ay isang tulay patungo sa pangarap o isang tanikala na magtatali sa akin sa dilim? Nakatitig ako sa puting sobrang nasa ibabaw ng lamesa. Mukhang payapa ang kulay nito, malinis at walang bahid ng kahit anong dumi. Ngunit para sa akin, ang sobrang iyon ay tila isang nagbabagang uling na nakakapaso sa aking paningin. Sa loob nito ay ang halagang magpapatuloy sa buhay ni nanay, ang perang magsisilbing hangin sa kanyang nanghihinang mga baga. Ngunit sa bawat sentimong naroon, alam kong may kapalit na bahagi ng aking kaluluwa. Bakit tila nag-aalinlangan ka pa, Miss Miller? Ang boses ni Arthur ay mahinahon. Walang halong pagmamadali na tila ba alam niyang sa huli ay wala akong ibang pagpipilian. Hindi ba't ito ang ipinagdarasal mo gabi-gabi? Ang mailigtas ang iyong ina mula sa dahan-dahang pagpanaw? Ang dasal ko ay hindi kasama ang pagiging kasangkapan sa inyong pansariling giyera, Mr. Hightower. Tugon ko habang pilit na pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay. Gusto niyo akong maging ghostwriter ng inyong mga lihim na dokumento upang mahanap ang mga butas na magpapabagsak sa inyong asawa. Gusto niyo akong maging anino na humahawak ng panulat na papatay sa karera ni Cynthia. Huwag nating tawaging pagpatay, Casey. Tawagin nating hustisya. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang abalang kalsada ng Manhattan sa ibaba. Si Cynthia ay isang babaeng ginagamit ang aking pangalan upang apakan ang mga taong tulad mo. Ang butas na nakita mo sa prenuptial agreement ay patunay lamang na ang tadhana mismo ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Hindi mo ba gustong makitang lumuluha ang babaeng tumapak sa iyong kamay at tumawag sa iyo na mangmang? Naramdaman ko ang hapdi sa aking palad na tila muling nabuhay ang sakit mula sa takon ni Cynthia. Ang galit ay isang masarap na lason at sa bawat salita ni Arthur, tila mas lalo itong tumatamis sa aking panlasa. Ngunit kasabay nito ay ang takot. Takot na baka sa paghahanap ko ng katarungan, ako ay maging katulad din nila. Isang taong ginagamit ang talino para sa pansariling kapakanan.
Bigyan niyo ako ng oras para mag-isip. Bulong ko. Wala tayong oras, Casey. Seryoso niyang sabi habang humaharap sa akin. Ang bawat segundong lumilipas ay isang segundong ninanakaw mula sa buhay ng iyong ina. Tila tinamaan ako ng isang malakas na kidlat sa kanyang sinabi. Sa sandaling iyon, ang panginginig ng aking cellphone sa bulsa ng aking apron ay nagpabalik sa akin sa realidad. Mabilis ko itong kinuha. Ang numerong nakasulat sa screen ay mula sa ospital. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok sa takot. Dahan-dahan kong sinagot ang tawag. Hello, Miss Miller? Ito ang St. Jude General Hospital. Ang kondisyon ng pasyenteng si Remedios Miller ay biglang lumala. Kailangan natin siyang isailalim sa isang emergency procedure ngayon din. Ngunit kailangan muna naming matanggap ang initial payment para sa mga kagamitan. Kung hindi ay, hindi ko na narinig ang susunod na mga salita. Ang ingay ng paligid ay naglaho at ang tanging nakikita ko na lamang ay ang mukha ni nanay na nahihirapang huminga, ang kanyang mga mata na humihingi ng tulong. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang aking pride, ang aking PhD, ang aking dangal, lahat ng yon ay walang halaga kung mawawala ang tanging taong nagmahal sa akin ng totoo. Ibinaling ko ang aking tingin kay Arthur. Nakatitig siya sa akin. May bahid ng pagkaawa sa kanyang mga mata. Ngunit naroon pa rin ang pagiging negosyante. Alam niyang ito na ang sandali ng aking pagsuko. Nasaan ang kontrata? Tanong ko. Ang aking boses ay paos at puno ng pait. Inilapag niya ang isang pirasong papel sa tabi ng sobre. Kinuha ko ang aking lumang panulat. Ang panulat na ginamit ko sa aking mga pinakamahuhusay na sanaysay at dahan-dahang isinulat ang aking pangalan sa ibaba. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay tila isang tanikala na iginagapos ang aking kalayaan. Matalinong desisyon, Miss Miller, sabi ni Arthur habang kinukuha ang pinirmahang papel. Ang pera ay ililipat na sa account ng ospital sa loob ng 5 minuto. Simula ngayon, ikaw ay nagtatrabaho na para sa akin. Walang makakaalam nito. Sa umaga, mananatili kang waitress. Sa gabi, ikaw ang aking pinakamatalas na isipan. Kinuha ko ang sobre at mabilis na lumabas ng lounge. Habang naglalakad ako pabalik sa dining hall, nakita ko si Cynthia na papasok ng restaurant. Nakasuot ng bagong damit at may suot ng ngiting, tila pag-aari niya ang buong mundo. Tumingin siya sa akin ng may pandidiri, ngunit hindi na ako yumuko. Tinitigan ko siya ng direkta sa mga mata. Sa loob ko, alam kong ang digmaan ay nagsimula na. Maaaring suot ko pa rin ang uniforme ng isang waitress at maaaring marumi pa rin ang aking mga kamay. Ngunit sa likod ng aking mga mata ay isang lihim na sandata na unti-unting lilitaw mula sa dilim. Handa ka na bang bumagsak, Madam Cynthia? Bulong ng aking isipan habang mahigpit kong hawak ang sobre sa aking dibdib. Sa gitna ng aking pighati, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Ito ba ang tinatawag nilang kapit sa patalim? O ito ang simula ng aking muling pagsilang mula sa mga abo ng aking pagkatao? Isa lang ang sigurado. Simula sa araw na ito ang bawat salitang isusulat ko ay magiging isang hakbang patungo sa aking tagumpay o sa aking sariling pagkawasak. Ang baho mo, nanay. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang lalabas ng kwarto kapag may mga panauhin ako? Nakakaya ka. Akala tuloy ng mga kaibigan ko ay hindi kita pinapakain ng maayos. Ang matalas at mapanirang boses ni Cynthia ay umalingaw-ngaw sa malawak na penthouse suite ng mga Hightower. Nakatayo ako sa labas ng pinto, bitbit ang isang tray ng tsa at mga piling prutas. Ito ang unang pagkakataon na inutusan akong magsilbi ng direkta sa kanilang tahanan. Isang utos na alam kong galing kay Arthur upang mas lalo kong maobserbahan ang mundong aking gigibain. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Doon, sa gitna ng marangyang sala,
na puno ng mga kristal at ginto, nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa isang wheelchair. Siya si Lola Esther, ang tunay na ina ni Cynthia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang lumang bestido at ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Ang babaeng nagluwal sa reyna ng Manhattan ay tinatrato na parang isang basurang itinatago sa madilim na sulok. Pasensya na, Cynthia. Gusto ko lang namang makalanghap ng sariwang hangin. Mahinang sagot ni Lola Esther. Ang boses niya ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Hangin, may aircon naman sa kwarto mo. Huwag kang mag-inarte, Nay. Pinapakain kita. Binibigyan ng matitirhan. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo. Muling asik ni Cynthia habang inaayos ang kanyang mamahaling kwintas. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Naalala ko ang aking nanay Remedios sa ospital. Kung paano ko ipagpapalit ang lahat. Kahit ang sarili kong buhay, masiguro ko lang na komportable siya at nararamdaman niyang mahalaga siya. Habang ang babaeng ito, na may bilyon-bilyong halaga ng ari-arian, ay hindi man lang maibigay ang kahit katiting na paggalang sa sarili niyang ina. Ang utang na loob na madalas nating mga Pilipino ay pahalagahan ay tila isang banyagang salita sa kanya. Narito na po ang tsaa niyo, madam. Malumanay kong sabi habang inilalapag ang tray. Napalingon sa akin si Cynthia. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit nang makilala ako. Ikaw na naman? Akala ko ba ay pinalayas ka na ni Sanchez? Bakit pagalagala ka pa rin dito sa pamamahay ko? Inutusan po ako ni Sir Arthur na maghatid ng merienda dito, madam. Sagot ko nang hindi nagpapakita ng takot. Sa likod ng aking isipan, naaalala ko ang bawat sugnay na isinulat ko kagabi para kay Arthur. Ang bawat salita ko ay may dalang lihim na kapangyarihan. Hindi sumagot si Cynthia. Sa halip ay ibinaling niya ang kanyang galit kay Lola Esther. Umalis ka na rito. Waitress, dalhin mo ang matandang ito sa kwarto niya. Ayaw ko siyang makita rito pagbalik ko. Padabog na lumabas si Cynthia. Iniwan kaming dalawa ni Lola Esther sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahan kong nilapitan ng matanda. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay at binigyan siya ng isang basong tubig. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Narito po ako. Bulong ko. Kinuha ko ang aking sariling panyo, ang malinis na panyong dinala ko ngayong araw, at pinunasan ang kanyang mga luha. Isang maliit na sandali ng pagkatao sa gitna ng isang lugar na puno ng plastik na damdamin. Salamat, anak. Napakabuti mo. Mahinang sabi ni Lola Esther habang nakatingin sa akin ng may pasasalamat. Sana ay maging maayos ang buhay mo. Huwag mong hahayaan na kainin ng pera ang puso mo. Nang mailabas ko na si Lola Esther, bumalik ako sa kusina upang ayusin ang mga gamit. Ngunit bago pa ako makalabas, narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa. Si Cynthia ay muling pumasok. Ang kanyang muka ay kasing pula ng apoy. May hawak siyang isang listahan ng mga empleyado mula sa kanyang cellphone. Waitress! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang sirena ng nagbabadyang sakuna. Ngayon ko lang nalaman, bakit hanggang ngayon ay nasa payroll ka pa rin at bakit ang pangalan mo ay nakalista bilang isang consultant sa personal na account ni Arthur. Napatigil ako. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis niyang matutuklasan ang bakas ng aking pangalan. Ang aking puso ay tumibay ang kaba. Ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang aking panghihina. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Ang takot ng isang reynang nakakaamoy na may nagbabadyang pag-aaklas sa loob ng kanyang palasyo. Ano ang ginagawa mo sa asawa ko, Casey Miller? Ano ang binabalak niyo? Lumapit siya sa akin at hinawakan ako ng mahigpit sa braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Nagtatrabaho lamang po ako, madam. Sagot ko habang dahan-dahang inaalis ang kanyang kamay. Dahil ang isang mangmang na tulad ko
Minsan ay mas marami pang alam kaysa sa mga taong nasa itaas. Lakas ng loob mo! Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ngunit hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo, nakatingin ng direkta sa kanya. Pagsisisihan mo ito. Sisiguraduhin kong bukas na bukas ay nasa kalsada ka na kasama ang naghihingalumong ina. Walang sinumang kumakalaban sa akin ang nananatiling nakatayo. Sigaw niya habang mabilis na kinukuha ang kanyang telepono para tawagan si Sanchez. Sa gitna ng sakit ng aking pisngi, isang lihim na ngiti ang lumitaw sa aking puso. Hindi niya alam na ang bawat sampal niya ay lalong nagpapatibay sa ebidensya ng kanyang public misbehavior na kailangan ni Arthur upang bawiin ang lahat. Ngunit habang papalabas si Cynthia na puno ng puot, isang tanong ang naiwan sa aking isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong babae upang protektahan ang kanyang trono? At handa na ba ang aking puso sa susunod na bagyong darating ngayong alam na niya ang aking pangalan? Akala mo ba ay sapat na ang talino mo para agawin ang posisyon ko? Isang hamak na waitress na nangarap maging prinsesa gamit ang mga papel na ninakaw sa asawa ko. Ang tinig ni Cynthia ay tila isang basag na kristal na humihiwa sa katahimikan ng hallway. Kahit wala na siya sa harap ko, ang kanyang mga salita ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Kasabay ng bawat tibok ng aking pisngi na namumula pa rin mula sa kanyang sampal. Nakatayo ako sa dilim, hawak ang aking huling latalain para sa aking PhD. Isang pag-aaral tungkol sa kapangyarihan ng wika sa paghubog ng lipunan. Napait ang aking ngiti. Ang lipunang tinutukoy ko sa aking libro ay ang lipunang kasalukuyang tumatapak sa aking dangal. Naramdaman ko ang lasa ng dugo sa loob ng aking bibig. Isang malat na paalala na ang bawat pagkilos ay may katumbas na sakit. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking uniforme. Ang screen ay may bahagyang lamat, tila sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng aking buhay. Binuksan ko ang voice recorder app. Ang lahat ng kaganapan kanina, ang pagsigaw ni Cynthia kay Lola Esther, ang kanyang mga pagbabanta sa akin, at ang mismong tunog ng kanyang sampal, ay maayos na naitala. Miss Miller, lumingon ako at nakita ko si Arthur na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang anino ay mahaba, tila isang higanting nagbabantay sa bawat galaw ko. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa aking namamagang pisngi. Narinig ko ang lahat. Mahinahon niyang sabi habang lumalapit sa akin. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganitong antas ng kawalan ng kontrol. Ito ang kailangan niyo, hindi ba, Mr. Hightower? Iniabot ko sa kanya ang cellphone ko. Ang ebidensya ng kanyang misbehavior sa publiko. Ang pruweba na nilabag niya ang morality clause sa inyong kasunduan. Ngayong gabi, hindi na lang ako isang waitress. Ako na ang naging saksi, hukom, at tagapagpatupad ng inyong plano. Kinuha niya ang telepono, ngunit hindi niya ito tiningnan. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na ice pack mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa akin. Gawin mo ang kailangan mong gawin sa mga dokumento, Casey. Ngunit huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso. Ang layunin natin ay hustisya, hindi lamang paghihiganti. Para sa inyo, hustisya ito. Para sa akin, ito ay kaligtasan. Sagot ko habang inilalagay ang ice pack sa aking pisngi. Ang lamig nito ay tila isang pampamanhid, hindi lamang sa aking balat, kundi maging sa aking nararamdamang takot. Pagdating ng gabi, nagtungo ako sa ospital. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw ng ICU, nakita ko si Nanay Remedios na mahimbing na natutulog. Salamat sa perang mula kay Arthur, maayos ang kanyang silid. May sapat na mga aparato na nagbabantay sa kanyang bawat hininga. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang kamay. Ang mga bakas ng kanyang paghihirap ay tila unti-unting napapalitan ng kapayapaan.
Naupo ako sa tabi ng kanyang kama at binuksan ang aking laptop. Hindi ito ang oras para sa aking disertasyon. Ito ang oras para sa huling rebisyon ng legal strategy na aming gagamitin. Habang sinusuri ko ang mga bank records ni Cynthia na ibinigay ni Arthur, nakakita ako ng isang bagay na mas malalim pa sa inaasahan ko. Hindi lamang siya isang mapagmataas na asawa. Si Cynthia ay palihim na naglalabas ng pondo mula sa Hightower Foundation, isang charity para sa mga batang lansangan upang tustusan ang kanyang mga luho sa sugal at mga ilegal na transaksyon sa ibang bansa. Ang bawat sentimong ninakaw niya ay dapat sanang napunta sa mga batang walang makain. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig sa aking kalamnan. Hindi na lamang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa libu-libong buhay na ninakawan niya ng pagkakataon. Ang aking panulat ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Ang bawat titik na aking tinitipa ay tila isang bala na nakatutok sa puso ng kanyang imperyo. Bago sumikat ang araw, natapos ko ang ulat. Isang kompletong blueprint ng kanyang pagbagsak. Ngunit bago ko ito maipadala kay Arthur, nakatanggap ako ng isang mensahe sa aking email mula sa aking unibersidad. Ang aking puso ay tila nahulog sa aking sikmura nang basahin ko ang laman nito. Miss Miller, napag-alaman ng aming tanggapan na mayroong formal na reklamo laban sa iyong academic integrity. Isang anonymous donor ang nag-akusa sa iyo ng plagiarism at unethical conduct. Dahil dito, ang iyong PhD candidacy ay kasalukuyang nasa ilalim ng suspension. Nabitawan ko ang aking laptop. Cynthia, alam niyang ang tanging bagay na mas mahalaga sa akin kaysa sa pera ay ang aking pangarap na maging isang doktor. Sinubukan niyang patayin ang aking kinabukasan bago ko pa man mailabas ang katotohanan. Sa dinami-dami ng mga bagyong sinuong ko para sa aking pangarap, ganito na lang ba ito matatapos? Sa isang maling paratang mula sa isang taong may kapangyarihan. Nilingon ko si nanay na mahimbing pa ring natutulog. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa aking tagumpay. Ang aking dangal ay nakasalalay sa aking panulat. Ngayon, ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa isang prenuptial agreement. Ito ay isang digmaan para sa aking pagkakakilanlan. Paano ko ipaglalaban ang aking karangalan kung ang mismong mundong binuo ko ay unti-unti nang gumuho sa isang iglap? At sino ang maniniwala sa isang waitress laban sa isang makapangyarihang donor na may bilyon-bilyong halaga ng impluwensya? Binura nila ang 10 taon ng aking buhay sa loob lamang ng isang sandali. Ang aking mga pangarap, ang aking pagkakakilanlan bilang isang eskolar ay naging abo dahil sa isang pirasong papel na puno ng kasinungalingan. Nakatitig ako sa screen ng aking laptop habang ang bawat salita sa email mula sa unibersidad ay tila mga uod na kumakain sa aking pag-asa. Plagiarism, unethical conduct. Ang mga salitang ito ay mga laso na ibinuhos ni Cynthia sa aking malinis na pangalan. Alam niya kung saan ako tatamaan ng pinakamasakit. Hindi niya kailangang patayin ang aking katawan. Sapat na ang patayin ang aking dangal at ang tanging dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw sa gitna ng kahirapan. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang unti-unting panlalamig ng aking mga daliri. Tumingin ako kay Nanay Remedios na mahimbing na natutulog sa ilalim ng puting kumot ng ospital. Ang bawat mahinang hininga niya ay tila isang sumbat sa akin. Paano ko siya mapoprotektahan kung ang mismong pundasyon ng aking kinabukasan ay gumuho na? Ang aking disertasyon, ang mga gabing pinalipas ko na tanging kape at pangarap ang kasama, ay itinapon na parang basura ng mga taong nasisilaw sa pera ni Cynthia. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa aking puso. Ito ang katahimikan bago ang pagputok ng isang malakas na bagyo. Dahan-dahan kong isinara ang aking laptop. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para gamitin ang huling sandata
na mayroon ako ang katotohanang nakatago sa likod ng marangyang maskara ng Hightower Foundation. Gabi ng Grand Charity Gala. Ang ballroom ng Grand Hyatt ay puno ng mga taong nakasuot ng tuxedo at mga gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang amoy ng mamahaling alak at mga sariwang bulaklak ay sapat na upang malunod ang sinumang hindi kabilang sa mundong ito. Naroon ako, suot ang aking uniforme ng waitress, bit-bit ang isang tray ng champagne, ngunit sa ilalim ng aking puting apron, nakatago ang isang maliit na flash drive at ang aking cellphone na nakakonekta sa main projector ng hall. Nakita ko si Cynthia sa gitna ng entablado, kumikinang sa kanyang diamanteng kwintas habang nagtatalumpati tungkol sa pagtulong sa mga mahihirap. Ang bawat salita niya ay tila isang insulto sa bawat batang lansangan na ninakawan niya ng pondo para tustusan ang kanyang pagsusugal sa Macau. Sa tabi niya ay si Arthur na nananatiling seryoso at walang kibo, ngunit ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang dumidapo sa akin. Ang Hightower Foundation ay binuo upang magbigay ng boses sa mga walang tinig. Pahayag ni Cynthia ng may kasamang pekeng luha. Dahil ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa ating pagtulong sa kapwa. Ito na ang sandali. Habang ang lahat ay abala sa pagpalakpak, mabilis akong nagtungo sa technician's booth sa likod ng mga kurtina gamit ang aking kaalaman sa system protocol na itinuro sa akin ni Arthur. Madali kong naipasok ang signal mula sa aking cellphone patungo sa malaking screen sa likod ni Cynthia. Sa isang iglap, ang video ng kanyang pagmamaltrato kay Lola Esther ay lumitaw sa screen. Ang kanyang boses na sumisigaw ng "Ang baho mo, nanay!" ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na naging sanhi ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga baso ng alak ay tumigil sa pag-angat at ang lahat ng mata ay napako sa katotohanang kasalukuyang bumabalot sa kanilang reyna. Hindi pa ako tumigil doon. Sinundan ko ito ng mga bank statement at mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang paglustay sa pondo ng foundation. Ang bawat numero, ang bawat pirma niya sa mga ilegal na transaksyon ay malinaw na nakabalandra sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa New York. Namutla si Cynthia. Ang kanyang hawak na mikropono ay nanginig at halos mahulog sa kanyang mga kamay. Lumingon siya sa screen at ang takot na nakita ko sa kanyang mga mata ay ang pinakamatamis na gantimpala para sa lahat ng sampal na tinanggap ko. Anong ibig sabihin nito? Ang sigaw ng isang board member ay bumasag sa katahimikan. Mabilis akong lumabas mula sa likod ng kurtina at tumayo sa gitna ng hall. Tinanggal ko ang aking apron at inihagis ito sa sahig. Sa ilalim nito, suot ko ang isang simpleng itim na bestido na itinago ko sa loob ng maraming linggo. Tumingin ako ng direkta kay Cynthia. Ang ibig sabihin nito, Madam Cynthia, ay tapos na ang inyong paghahari sa pamamagitan ng pananakot. Ang boses ko ay matatag, walang halong kaba. Ang babaeng tinawag ninyong mangmang ang siyang naglantad ng inyong tunay na pagkatao. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo mula sa mga bata at ang bawat luhang pumatak mula sa inyong ina ay may katumbas na kabayaran. Lumingon si Cynthia kay Arthur, humihingi ng tulong. Ngunit si Arthur ay dahan-dahang lumakad palayo sa kanya, patungo sa aking direksyon. Kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa akin sa harap ng lahat. Miss Miller, narito ang sulat mula sa Board of Trustees ng Universidad, malakas na sabi ni Arthur. Matapos nilang suriin ang ebidensyang ibinigay ko tungkol sa pananakot at paninirang puring ginawa ni Cynthia Hightower, hindi lamang nila ibinalik ang iyong candidacy. Binigyan ka rin nila ng full scholarship at apology para sa maling paratang. Naramdaman ko ang pagdaloy ng luha sa aking mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng tagumpay. Ang tore ni Cynthia ay gumuho na sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng hiyawan at kaguluhan, nakita ko si Cynthia
na mabilis na kumuha ng isang basong kristal at ibinato ito sa aking direksyon. Hinding-hindi mo ako matatalo, waitress. Sigaw niya habang sinusubukan siyang pigilan ng mga security guard. Naiwasan ko ang baso, ngunit ang tunog ng pagkakabasag nito sa sahig ay tila isang hudyat ng mas malalim pang panganib. Habang kinakaladkad si Cynthia palabas ng ballroom, may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na lumapit sa akin at bumulong sa aking tainga. Hindi pa ito tapos, Casey. May mga bagay kang hindi alam tungkol kay Arthur Hightower. Napatigil ang tibok ng aking puso. Tumingin ako kay Arthur na kasalukuyang nakikipag-usap sa mga pulis. Ang kanyang nangiti ay tila masyadong perpekto. Sino nga ba ang tunay na kaibigan? At sino ang gagamit sa akin hanggang sa huli? Sa dinami-dami ng mga lihim na aking natuklasan, bakit tila ang pinakamalaking lihim ay nasa tabi ko lang pala? Hindi ito maaari. Akin ang bahay na ito. Akin ang lahat ng ito. Ang boses ni Cynthia ay tila isang sugatang hayop na umaalingaw-ngaw sa lobby ng marangyang Hightower penthouse. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng desperasyon, ngunit ang mga gwardiyang nakaharang sa kanyang daan ay nanatiling tila mga pader na bato, walang kibo at walang pakiramdam. Nakatayo ako sa kabilang panig ng kalsada, nakasilong sa ilalim ng isang itim na payong, habang pinapanood ang bawat sandali ng kanyang pagguho. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa semento, lumilikha ng isang malungkot na ritmo na tila sumasabay sa pagtatapos ng isang masamang panaginip. Nakita ko kung paano itinapon ng mga tauhan ni Arthur ang ilang mga maleta sa paanan ni Cynthia. Ang mga mamahaling damit na dati niyang ipinagmamalaki ay nagkalat sa basang kalsada, nawalan ng ningning at halaga sa ilalim ng madilim na langit. Ito ang tunay na mukha ng pagbagsak. Walang musika, walang palakpakan, tanging ang nakabibinging katahimikan ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya, ngunit ngayon ay umiiwas na ng tingin. Ang kapangyarihan ni Cynthia ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon ng katotohanan. Ang bawat pirma ko sa mga legal na dokumento, ang bawat oras ng pananaliksik sa mga nakatagong butas ng kanyang buhay ay nagbunga na sa wakas. Dahan-dahan akong lumakad papalapit sa kanya. Ang tunog ng aking sapatos sa basang kalsada ay tila isang babala. Nang mapansin ni Cynthia ang aking anino, mabilis siyang lumingon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang makeup ay kumalat dahil sa ulan at luha. At ang kanyang mga mata ay puno ng wagas na puot. Masaya ka na ba, Casey Miller? Ang kanyang tinig ay paos at nanginginig sa galit. Nakuha mo na ang gusto mo. Sinira mo ang buhay ko. Inagaw mo ang asawa ko, ang pera ko, at ang posisyon ko sa lipunan. Isang hamak na waitress na nagpanggap na matalino. Nagtagumpay ka sa panggagamit sa iba. Huminga ako ng malalim at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Walang galit sa aking puso, tanging isang malalim na pagod. Hindi ko sinira ang buhay mo, Madam Cynthia. Sinira mo ang sarili mo noong sandaling akalain mong ang pera ay lisensya upang apakan ang dangal ng ibang tao. Hindi ako ang kumuha ng lahat ng ito sa iyo. Ang sarili mong mga kamalian ang nagpabagsak sa turing kinatatayuan mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa akin, sapat na upang maamoy ko ang pait ng kanyang pagkatalo. Akala mo ba ay tapos na ito? Akala mo ba ay mananalo ka na dahil nakuha mo ang suporta ni Arthur? Hinawakan niya ako nang mahigpit sa braso. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng agila na pilit bumabaon sa aking balat. Tandaan mo ito, Casey. Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa aking pandinig. Maaring nawala sa akin ang lahat, pero wala na rin akong takot na mawalan ng anuman. Alam ko kung nasaan ang nanay mo. Alam ko kung gaano siya kahina. At tiniyak kong bago tuluyan akong maglaho sa mundong ito, mararanasan mo rin ang hapdi
nang mawala ng nag-iisang dahilan kung bakit ka patuloy na lumalaban. Biglang nanlamig ang buo kong katawan. Parang huminto ang tibok ng puso ko sa sobrang takot para kay Nanay Remedios. Dahan-dahan niya akong binitawan saka tumalikod. Isang malakas at nakakakilabot na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang papalayo siyang naglalakad sa gitna ng ulan, tangan ang isang basang bag. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kalsada, nanginginig ang mga kamay. Ang tagumpay na kanina ay tila kay tamis ay biglang naging abo sa aking panlasa. Mabilis kong kinuha ang aking cellphone upang tawagan ang security guard na itinalaga ni Arthur sa ospital. Ngunit sa gitna ng aking pagmamadali, nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang larawan sa mensahe ay nagpakita ng pintuan ng silid ni Nanay sa ospital at isang kamay na may hawak na hiringgilya na may lamang itim na likido. Ang caption ay maikli ngunit sapat na upang durugin ang aking kaluluwa. Ang buhay ay parang mga titik sa papel, Casey. Isang burado lang, wala na lahat. Napaluhod ako sa basang semento. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa aking panibagong pagdurusa. Sa dinami-dami ng mga salitang alam ko, bakit tila wala akong mahanap na salitang makapagliligtas sa aking ina ngayon? Ito ba ang kapalit ng aking pagbangon? Ang buhay ng tanging taong nagbigay sa akin ng liwanag? Sa bawat patak ng ulan, nararamdaman ko ang mabilis na pagtakbo ng oras. Kailangan kong makarating sa ospital. Kailangan kong iligtas si Nanay. Ngunit sa gitna ng aking takot, isang katanungan ang pilit na lumilitaw. Si Cynthia ba talaga ang may gawa nito? O ito ay bahagi ng mas malaking laro ni Arthur na hindi ko pa nauunawaan? Ang bawat hakbang ko sa malamig na pasilyo ng ospital ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang amoy ng alkohol at gamot na dati ay nagbibigay sa akin ng pag-asa, ay tila naging amoy na nang nagbabadyang mantsa sa aking buhay. Naririnig ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Sa bawat segundong lumilipas, ang mukha ni Nanay Remedios, ang tanging imahe na nakikita ko, ang kanyang mahinang ngiti, ang kanyang mga kamay na laging nakahawak sa akin sa gitna ng hirap. Nang marating ko ang silid, bilang 407, dahan-dahan kong pinihit ang hawakan ng pinto. Ang katahimikan sa loob ay nakabibingi. Doon, sa tabi ng kama ni Nanay, nakatayo si Cynthia. Wala na ang kanyang marangyang gown. Wala na ang kanyang mga alahas. Nakasuot siya ng isang lumang jacket. Ang kanyang muka ay puno ng pait at desperasyon. Hawak niya ang isang maliit na hiringgilya. Ang dulo nito ay nakatutok sa IV line na nakakonekta sa ugat ni Nanay. "Huwag kang lalapit, Casey," bulong ni Cynthia. Ang kanyang boses ay tila isang kaskas ng tuyong dahon. "Isang galaw mo lang, ituturok ko ito. Mawawala sa iyo ang lahat, tulad ng ginawa mo sa akin." "Madam Cynthia, bitawan mo yan," mahinahon kong sabi, kahit na ang aking buong katawan ay nanginginig sa takot. "Ang galit mo ay sa akin, hindi sa nanay ko. Siya ay walang kinalaman sa ating digmaan." "Walang kinalaman?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Nanay na kasalukuyang nagising dahil sa ingay. "Hindi mo ba alam, Casey? Ang nanay mo, siya ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Siya ang guro na nagsumbong sa mga magulang ko noon na nagnanakaw ako ng pera sa school fund. Dahil sa kanya, itinakwil ako ng 3 kong kapatid. Dahil sa kanya, lumaki akong may galit sa mundo. Napatigil ako. Tumingin ako kay Nanay Remedios. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkilala. "Cynthia, ikaw ba yan?" Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng pait at habag. "Ginawa ko lang yon dahil gusto kitang itama. Gusto kitang iligtas mula sa maling landas." "Ililigtas? Sinira mo ang buhay ko," sigaw ni Cynthia habang muling itinatutok ang hiringgilya. Sa sandaling iyon,
Hindi ako kumilos bilang isang biktima. Kumilos ako bilang isang anak na handang ibigay ang lahat. Bitawan mo yan, Cynthia. Sabi ko, habang dahan-dahang lumalapit, hindi sa kanya, kundi sa pagitan nila ni nanay. Kung gusto mong pumatay, ako ang patayin mo. Dahil ang nanay ko, kahit sa kabila ng lahat, ay nag-alala pa rin sa'yo. Lagi niyang binabanggit ang isang estudyante niya na hindi niya natulungan. Ikaw yon, Cynthia. Napatigil si Cynthia. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang puot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng wagas na kalituhan. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, mabilis na bumukas ang pinto at pumasok ang mga security guard kasama si Arthur. Agad nilang kinuha ang hiringgilya mula kay Cynthia at pinigilan ang kanyang mga kamay. Tapos na ito, Cynthia. Malamig na sabi ni Arthur habang nakatingin sa kanyang asawang kasalukuyang nakaluhod sa sahig at humahagulgol. Ang lahat ng kasamaan mo ay may hangganan. Niyakap ko ng mahigpit si nanay. Naramdaman ko ang kanyang panginginig. Ngunit ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa aking buhok. Ayos na, anak. Ayos na, bulong niya. Ang mga luhang pumatak mula sa aking mga mata ay luha ng matinding pasasalamat. Ang huling pagsubok ay hindi ang talino, kundi ang lakas ng loob na harapin ang galit ng may pag-unawa. Lumabas ako ng silid upang bigyan ng hangin si nanay. Sa pasilyo, naghihintay si Arthur. Nakasandal siya sa pader, tila isang anino na laging naroon sa bawat kanto ng aking buhay. Casey, gusto kong maging tapat sa'yo, sabi ni Arthur habang lumalapit sa akin. Ang lahat ng ito, ang pagpasok mo sa buhay ko ay bahagi ng plano ko upang tuluyang maalis si Cynthia sa pamumuno ng kumpanya. Ngunit hindi ko inaasahan na makikilala ko ang isang babaeng tulad mo. Isang babaeng mas matalas ang isipan kaysa sa lahat ng abogadong nakilala ko. Inilabas niya ang isang asul na folder. Ito ang kontrata para sa posisyon ng Chief Legal Consultant ng Hightower Group. Gusto kong ikaw ang maging kanang kamay ko. Hindi bilang isang waitress, hindi bilang isang ghostwriter, kundi bilang isang leader. Pangalanan mo ang halaga, ibibigay ko. Tiningnan ko ang folder. Pagkatapos ay tumingin ako sa refleksyon ng aking sarili sa bintana ng ospital. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang gutom at api na waitress. Siya ay isang babaeng nakatayo ng tuwid, may dangal, at may kakayahang magdikta ng sarili niyang tadhana. Salamat sa alok, Mr. Hightower. Mahinahon kong sagot habang ibinabalik ang folder sa kanya. Ngunit ang katalinuhan ko ay hindi na muling mabibili ng pera ng kahit sinong lalaki. Natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi matatagpuan sa itaas ng inyong tore, kundi sa kakayahang bumuo ng sarili kong pundasyon. Napatigil si Arthur. Ang kislap ng pagkagulat sa kanyang mga mata ay unti-unting naging isang malalim na paghanga. Ibig mong sabihin, tatanggihan mo ang lahat ng ito? Hindi ko ito tinatanggihan, Mr. Hightower. Pinipili ko lang ang sarili ko. Sabi ko habang tumatalikod at naglalakad palayo. Mula sa malayo, nanatiling nakatayo si Arthur. Pinapanood ang bawat hakbang ko. Sa sandaling iyon, alam niyang kahit anong yaman ang meron siya, hinding-hindi niya kailanman magagawang pag-aarian ang isang pusong natuto nang lumipad ng mag-isa. Ang waitress na itinuring nilang anino ay naging isang bituin na nagniningning sa sarili nitong liwanag. Sa wakas, ang digmaan ay tapos na. Hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagpili sa tunay na kalayaan. Ang sikat ng araw sa umaga ay hindi na masakit sa aking mga mata. Dahan-dahan kong pinihit ang bintana ng aming bagong tahanan. Isang payak. Ngunit maaliwalas na bahay sa labas ng maingay na syudad. Ang amoy ng sariwang brewed na kape ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita na itinanim ko sa labas. Wala na ang amoy ng amag, wala na ang dilim ng eskinita, at wala na ang tunog ng marahas
Napaghampas sa pinto ng aming lumang silid, nilingon ko si Nanay Remedios na nakaupo sa beranda. Masiglang nagbabasa ng dyaryo habang hinahayaan ang init ng araw na dumapos sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang kutis ay hindi na tila papel sa kaputlaan. Mayroon na itong buhay at sigla na matagal kong ipinagdasal. Ang mga session ng kanyang gamutan ay maayos na at sa wakas, hindi na kami kailangang magbilang ng barya para lamang mabuhay sa susunod na araw. Casey, anak, halika na rito. Lumalamig na ang kape mo. Malambing niyang tawag sa akin. Ngumiti ako at lumapit sa kanya. Sa ibabaw ng aming lamesa, nakapatong ang isang itim na toga at isang diploma na may nakasulat na gintong mga titik. Doctor of Philosophy in Linguistics. Sa tabi nito ay ang aking unang aklat na kasalukuyang nagiging tanyag sa akademya. Isang pag-aaral tungkol sa kung paano ginagamit ng mga makapangyarihan ang wika upang busalan ang katotohanan. Hindi na ako ang waitress number 14. Hindi na ako ang aninong tinitingnan ng may pandidiri sa mga pasilyo ng lekla. Ako na si Dr. Casey Miller, isang babaeng bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Narinig ko ang mahinang tunog ng isang sasakyang huminto sa aming tapat. Isang pamilyar na itim na sasakyan, ngunit walang bumaba. Alam ko kung sino yon. Si Arthur Hightower. Mula nang tanggihan ko ang kanyang alok sa ospital, nanatili siyang isang malayong suporta. Hindi siya naging asawa, hindi siya naging kasintahan. Nanatili siyang isang alaala ng isang digmaang pareho naming nilabanan. Nagpadala siya ng isang maliit na basket ng mga prutas at isang card na may nakasulat na, "Para sa pinakamatalas na isipang nakilala ko, maligayang pagbati sa iyong tagumpay." Tumingin ako sa malayo. Nabasa ko sa mga balita nitong nakaraang linggo na si Cynthia ay kasalukuyang nasa loob ng isang pasilidad para sa rehabilitasyon matapos siyang hatulan ng hukuman dahil sa pagnanakaw ng pondo at pananakit. Ang kanyang tore ay tuluyan ng gumuho at ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Wala akong nararamdamang galit para sa kanya. Tanging habag lamang dahil sa huli, siya ay naging bilanggo ng sarili niyang kasamaan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Mayroon pa ring mga maliliit na pilat mula sa mga paso sa kusina at mga kalyo mula sa mga gabing puyat sa pagsusulat. Ngunit para sa akin, ang mga ito ay mga hiyas ng aking paglalakbay. Ang mga kamay na ito ang nagligtas sa aking ina. Ang mga kamay na ito ang sumulat ng aking kalayaan. Nay, masaya po ba kayo? Tanong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Sobra pa sa masaya, anak. Sagot niya habang nakatingin sa akin ng may wagas na pagmamalaki. Salamat dahil hindi ka sumuko. Salamat dahil pinili mong maging matapang. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang sariwang hangin ng aking bagong buhay. Ang sugat ng nakaraan ay naging mga peklat na lamang, mga paalala na ang isang babae, gaano man siya apihin at hamakin ng mundo, ay may kakayahang muling isilang. Ang aking talino ay hindi na muling magiging kasangkapan ng iba. Ang aking tinig ay hindi na muling mabubusalan. Mula sa isang waitress na itinuring na mangmang, naging isang liwanag ako na nagbibigay ng pag-asa sa iba. Ang bawat titik na aking isusulat mula ngayon ay magiging isang awit ng tagumpay, isang patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa dangal na kailanman ay hindi mabibili ng sinuman. Sa wakas, ang aking puso ay tahimik na. Ang bagyo ay lumipas na at ang bahaghari ay narito na upang manatili. Ako si Casey Miller. At ito ang aking muling pagsilang.